Wellman TV. Dino Abante. Kabanata 71 Pagbabalik-tanaw. Natigilan si Ryan sa madiin na tugon ni Jessica. Nilingan niya si Justin, Justin, sigurado ka bang pinadala talaga ng TMO yung umatake sa'yo? Pagkatapos mag-isip-isip sandali, pinagtibay ni Justin, kung hindi taga-TMO ang tanggang iyon, bakit niya hiniling na umalis ako kaagad at magbayad ng 10 bilyon bilang kabayaran sa TMO? Maaari din siyang mula sa ibang estado, naghahanap ng paghihiganti nang hindi inilalantad ang kanyang pagkakakilanlan. Maaaring alam niya ang tungkol sa iyong hindi pagkakaunawaan sa TMO at nagkunwaring taga-TMO upang palakihin ang hidwaan sa pagitan mo at nila. Kung tungkol sa kanyang aktwal na mga motibo, sa palagay ko ay walang sinuman sa atin ang nakakaalam. Ang Matthews ay ang pangunahing pamilya ng New York, at ang Marshall Club United ay kumakatawan sa lahat ng mga club ng New York. Kung ang Marshall Club United ay makikipagsagupaan sa The Matthews, ito ay makikinabang sa iba. Bagamat tiyak na pinahahalagahan ng Marshall Club United ang martial power, hindi ito nangangahulugan na kami ay isang grupo ng mga muscle-brain idiot. Hindi namin gustong gamitin ng iba. Ang teorya ni Ryan ay tila kapanipaniwala, at karamihan sa mga tao ay tumango bilang pagsang-ayon. Tama si Chairman Rose. Hindi tayo pwedeng pagsamantalahan. Dahil si Mr. Justin ay binugbog ng isang tanga, kailangan muna nating hanapin ang tanga. Kapag nahanap na natin ang tanga, malalaman natin kung konektado ba sila sa TMO o hindi. Kung tumanggi sila, sabihin mo ang totoo, gagawin natin sila. Nagsimulang talakayin ng karamihan ang kanilang mga sarili, at ang dating hindi magandang sitwasyon. Nagsimulang umikot sa panimula. Ngunit biglang naramdaman ni Justin na may kakaiba. Jessica, kilala ka bilang business queen ng New York. Tiyak na alam mo kung paano makipag-ayos, at sa palagay ko, hindi ka nagsasabi ng totoo. Maaari mong lokohin ang lahat, ngunit hindi ako. Tiyak na ipinadala ang tanga na iyon. Ikaw, Justin, mas mabuting huwag mong akusahan ng isang tao na nagsisinungaling ng walang ebidensya. Sinasabi mo na ang taong iyon ay ipinadala ko. Nasaan ang ebidensya mo? May saksi ka ba? Tinuro ni Justin si Brittany, siya ang ebidensya. She is your secretary, Brittany, at siya ang sumama sa lalaking iyon sa Black Panther Club. Kung hindi siya taga-TMO, bakit siya ang kasama niya? Jessica, mas mabuting huwag mong subukan ang pasensya ko. Ibigay mo na ang tanga ngayon, o hindi mo magugustuhan ang ginagawa namin. Susunod. At ano ba talaga ang gagawin mo? Kung hindi mo siya kusang loob na i-turn over sa amin, we'll have to search TMO ourselves. Kung hindi natin siya mahanap. Dito, hahanapin namin ang lahat ng property ng The Matthews. Hahanapin natin ang tanga na pinadala mo, kahit na kailangan nating punitin. Pababa sa gusaling ito at sa bawat vilya ng Matthews. Justin, ingatan mo yang bibig mo. May idea ka ba sa sinasabi mo? Nasabi ko na ito minsan, at uulitin ko, ang taong iyon ay hindi ko ipinadala, hindi ko alam kung sino siya. Binabalaan kita, kung kumilos ka ng hindi makatwiran, malalaman mo kung ano ang ibig sabihin ng pagsisisi. Gusto mo ba ng sitwasyon sa buhay o kamatayan? Hayaan akong maging malinaw sa lahat ng tao dito, bilang ang CEO ng TMO, ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng TMO at Black Panther Club ay puro personal at naging nagpapatuloy sa loob ng 3 taon. Kung pipilitin mong makilahok, ipinapahayag mo ang iyong sarili na mga kaaway ng The Matthews. Palagi naming iginagalang ang lahat ng club, ngunit kung pipilitin mong makipagdigma laban sa The Matthews, tutugan kami, at matatalo ka. Ang USA ay hindi limitado sa New York lamang, at kasama ang The Matthews. Mga mapagkukunang pinansyal, tiwala ako na makakahanap kami ng mas makapangyarihan kaysa sa iyo. Kabanata 72 Pinilit ako. Ang regal deklarasyon ni Jessica ay nagkaroon ng nakakatakot na epekto sa lahat ng naruroon. Alam nilang lahat ang tungkol sa lakas at kapangyarihan sa pananalapi ng The Matthews. Ang pagpili ng pakikipaglaban sa The Matthews, upang matulungan si Justin, ay magiging isang hindi kapani-paniwalang hindi matalinong desisyon.
Hindi isa sa mga pangunahing may-ari ng club ang tanga. Hindi nila gustong masaktan ang The Matthews, at ayaw din nilang masaktan si Justin. Kaya, sabay-sabay nilang ibinaling ang tingin kay Ryan. Chairman Rose, ikaw ang chairman ng Marshall Club United. Susunod kaming lahat sa iyong pamumuno. Irerespeto namin ng buo ang desisyon mo. Oo. Nasa likod kaming lahat ni Chairman Rose. Ang Marshall Club United ay naninindigan na nagkakaisa at susunod sa chairmans mga order. Basta si Chairman Rose ang magdedesisyon, kahit kailangan kong isakripisyo ang buhay ko, makikipagdigma tayo sa The Matthews. Nang makitang muling nagalit ang mga tao, mabilis na sinenyasan ni Ryan na huminahon sila at sumigaw, lahat, mangyaring manahimik at makinig. Dahil ang layunin natin ngayon ay linawin ang katotohanan, ipinapangako ko sa inyong lahat na mahahanap natin ang taong bumugbog kay Justin ngayon, anuman ang halaga nito. Sa sandaling magsalita si Ryan, ang mga tao ay umalangaw-ngaw sa kanyang damdamin. Magaling. Dahil nagsalita na si Chairman Rose, magpapahinga na tayo. Talagang tinutupad ni Chairman Rose ang aming mga inaasahan. Karapat-dapat na maging pinuno ng Marshall Club United. Hanggat kasama natin si Chairman Rose, walang maglalakas loob na ay bully ang isang miyembro ng Marshall Club United. Magtiwala tayo kay Chairman Rose. Tiyak na dadalhin niya tayo sa hustisya para kay Mr. Justin. Nang maayos na ang kaguluhan, lumingon si Ryan kay Brittany. Brittany, sinasabi ni Justin na dinala mo ang lalaking iyon sa Black Panther Club. Totoo ba yun? Totoo na dinala ko ang tanga doon, ngunit hindi ko siya kilala, at wala siyang koneksyon sa TMO, pagtatapat ni Brittany. Napangisi si Justin sa pag-amin niya. Ha! Brittany, naniniwala ka ba sa sinasabi mo? Kung hindi mo kilala ang moron na iyon at hindi siya taga-TMO, bakit mo siya dinala sa Black Panther Club? Pinilit ako. Pipilitin. Paano ka pinilit? Sa harap ng mga tanong ni Justin, mabilis na nag-isip si Brittany, binago ang kanyang paliwanag. Sa totoo lang, hindi ito pamimilit. Mas para akong niloko. Ginamit ako ng baliw na iyon. But in any case, Black Panther Club man o TMO, pareho tayong biktima. Sinundan ni Ryan ang kanyang pagbabago ng tono, Brittany, isang sandali sinabi mong pinilit ka, sa susunod, sinabi mong niloko ka. Ano ang katotohanan? Kung hindi mo kami makumbinsi ngayon, paano kami maniniwala na ang taong ito ay walang kaugnayan sa TMO? Kung hindi mo kami makumbinsi, dapat mong ibalik sa amin ang lalaking iyon. Kung hindi, Kabanata 721 ay pinilit. Ang mga miyembro ng Marshall Club United ay kailangang manghuli sa kanya mismo. Maniwala ka sa akin, hindi mo gusto iyon mangyari. Ngunit ang mga salita ni Ryan ay lamang ang inaasahan ni Brittany. Pinangarap niyang ilayo si Dino, at ngayon na ang pagkakataon niya. Gayunpaman, hindi niya magawang masyadong halata. Kailangan pa niyang ipaliwanag ang sarili kay Jessica. Kaya't mabilis siyang nagbalangkas ng tugon sa kanyang isip bago mahinahong nagpaliwanag. Ang tanga na iyon ay dinala ko talaga sa Black Panther Club. Dinala ko siya sa Black Panther Club dahil gusto kong umalis si Mr. Justin ng mabilis. Kabanata 73 Digmaan ng TMO. Nang marinig ang mga salita ni Brittany, lumubog ang puso ni Jessica. Gayunpaman, nanatili siyang kalmado, hindi nagbabago ang ekspresyon ng mukha niya habang nakatingin kay Brittany at pantay-pantay na nagtanong, so ikaw ba talaga ang nagdala sa lalaking ito sa Black Panther Club? Bakit hindi mo sinabi sa akin? At sino ba talaga siya? Kaka-rating lang ni Brittany sa sukdulan ng kanyang pahayag ng hamarang si Jessica. Siyempre, kinilala ni Justin na binabalaan ni Jessica si Brittany na huwag ilantad ang katotohanan. Mabilis siyang sumingit, Jessica, mabuti pang tumahimik ka habang nagsasalita si Brittany. Huwag makipaglaro. Gusto kong marinig ang katotohanan mula sa bibig ni Brittany. Mabuti. Kung iyan ang gusto mo, I'll let Brittany clarify everything to everyone, mariing tugon ni Jessica. Kung talagang kamag-anak ang taong ito sa TMO, hindi ko itatanggi.
Pero paalala ko sa inyong lahat, may hangganan ang pasensya ng TMO. Kahit taga-TMO yung taong yun, huwag mong isipin na mahahawakan mo siya. Hinding-hindi ko pababayaan ang isang empleyado ng TMO, at talagang hindi siya pababayaan ng aking kumpanya. Dahil doon, bumaling si Jessica kay Brittany. Brittany, sabihin mo lang ang totoo, sabihin mo sa kanila ang lahat. Nakatalikod ang TMO, nakatalikod ako. Ang kanyang mga salita ay isang babala kay Brittany at isang pahayag ng kanyang posisyon. Gusto niyang bigyan ng babala si Brittany na kahit ibunyag niya ang pagkakakilanlan ni Dino, paprotektahan siya ng TMO. Natigilan si Brittany. Dahil sa tindig ni Jessica, nag-alinlangan siyang sabihin ang kanyang binalak. Alam niyang nasa mansyon ni Matthew si Dino at gusto niyang gamitin ang pananakot ng Marshall Club United para ibigay ni Jessica si Dino at lutisin ang issue. Ngayon, hindi siya nang ahas na magpatuloy. Si Brittany ay sumali sa TMO pagkatapos ng graduation at naging sekretarya ni Jessica sa mahabang panahon. Alam na alam niya ang karakter ni Jessica, alam niyang babae si Jessica sa kanyang mga salita. Kung ipinagkanulo niya si Dino, nangangahulugan ito ng pagtataksil sa TMO at The Matthews. Ang kanyang katapatan kay Jessica, TMO, at The Matthews ay ganap. Si Jessica ang pinakamahusay na boss sa paningin ni Brittany, at hinding-hindi niya ito ipagkakanulo. Nang makitang tahimik si Brittany, malamig na tumikim si Justin. Ha! Jessica, ang iyong pananalita ba ay nagpapahiwatig na ang tanga ay ikaw nga ang nagpadala? Sinugatan niya ang 12-dosenang mga disipulo ng Black Panther Club, pinaso ang anak ko. Bibig na may kumukulong tubig, at inatake ako, ang lahat ba ng mga bagay na ito ay iyong ayos, ka? Ikaw ba? Nagdedeklara ng digmaan sa buong Marshall Club United. Justin, kahit na ang taong iyon ay ipinadala ko, ang aking intensyon ay nakadirekta lamang sa iyo at sa Black Panther Club, wala itong kinalaman sa Marshall Club United. Humarap si Jessica kay Ryan. Chairman Rose, ito ay isang pribadong away sa pagitan ng TMO at Black Panther Club. Sigurado ka bang gusto mong isali ang Marshall Club United? Kung ito ay isang pribadong bagay lamang sa pagitan ng TMO at Black Panther Club, kung gayon ang Marshall Club United ay malinaw na hindi makikialam, sabi ni Ryan. Ngunit ayon kay Justin, ang taong ito ay hindi lamang pinahiya ang Black Panther Club kundi pati na rin ang Marshall Club United. Kaya, Jessica, kung alam mo kung nasaan ang taong ito, pinakamahusay na hayaan siyang lumabas para makapagsalita tayong lahat ng harapan at malinawan ang lahat. Kung ito ay isang pagtatalo lamang sa pagitan ng TMO at Black Panther Club at walang kaugnayan sa Marshall Club United, kung gayon, syempre, maaari mong hawakan ito sa iyong sarili. Kabanata 74 na Moro. Ang chairman. Gusto ni Ryan, ang tusong matandang fox, na ibigay ni Jessica ang taong pinag-uusapan. Kung magpapakita ang individual na iyon, magampanan ang kanyang mga tungkulin bilang tagapangulo, at saka lamang nila mapag-usapan kung paano mareresolba ang sitwasyon. Mahalagang hanapin muna si Dino. Biglang, mula sa malapit na lugar, may mga hiyawan habang ang mga miyembro mula sa iba't ibang club ay itinapon. Sa himpapawid, lumapag sa isang bantan sa harap ni Ryan upang bumuo ng isang maliit na bundok. Dumating na si Dino. Ang mga miyembro ng club na tumatagbog ay ang mga hamarang sa kanyang daraanan. Nagliwanag si Justin sa tuwa nang makita si Dino. Diretso itong tinuro sa kanya, sumisigaw, siya yun. Iyon ay, ang tanga. Hindi lang niya binastos ang Black Panther Club ko kundi pati ang buong Marshall Club United. Sabi niya, na lahat ng miyembro ng Marshall Club United ay basura. Inangkin pa niya ang chairman ng Marshall Club. Si United ay isang tulala, na personal niyang matatalo ang chairman at papalit sa pwesto bilang chairman. Bago pa matapos si Justin, sinampal siya ni Ryan sa mukha. Sampal. Hindi naman mahirap ang sampal, ngunit umalangaw ito ng malakas, na nabighani sa lahat ng naroon. Nataranta si Justin sa sampal. Pagtingin kay Ryan, nalilitong tanong niya, Chairman Rose, anong ginagawa mo? Kilala mo ba kung sino siya? Siya si Dan.
Bago pa masabi ni Ryan ang chairman, mabilis na sumingit si Dino, ang tono niya ay masaya. Isa lang akong doktor na walang pangalan. Na minsang gumamot kay Chairman Rose dahil sa pinsala. Isa lang akong nobody. Mabilis na naintindihan ni Ryan ang layunin ni Dino at tumugon ito ng mabait. Hindi. Dino, ang iyong mga medikal na kasanayan ay pambihira, ikaw ang pinakakahangahangang doktor na nakilala ko. Chairman Rose, assistant ako ni Jessica. Ang aking pagbisita sa Black Panther Club ay upang hikayatin si G. Justy na lumipat ayon sa kasunduan. Ang usaping ito ay isang pribadong hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng TMO at Black Panther Club. Wala itong kinalaman sa Marshall Club United. Kaya, maaari mo bang tanungin ang mga miyembro ng Marshall Club? Nagkaisa na umalis. Tatalakayin ko ang follow-up kay Mr. Justin, makatitiyak ka, Chairman Rose. Since nilinaw ni Dino na private matter ito between TMO and Black Panther Club, Marshall Club. Siguradong hindi sasali ang United, pagkumpirma ni Ryan. Pagkatapos ay lumingon si Ryan kay Justin na may malamig na tono, mas mabuting humingi ka kaagad ng tawad kay Dino, pagkatapos ay ilipat kaagad ang iyong Black Panther Club sa Window Street. At saka, iyong binanggit mong 10 bilyong compensation, iyon ay para sa mga pagkalugi na idinulot sa TMO sa pagtanggi mong lumipat. Dapat mong bayaran ang TMO. May 10 bilyon. Mabilis na sumingit si Jacob, na magiliw na nagsalita kay Justin, nakipag-usap na ako kay Mr. Dino noon, at iminumungkahi kung gawin mo ang sinasabi niya. Huwag gumawa ng gulo para sa iyong sarili. Lumapit din si Ethan, sumang-ayon, Mr. Justin, pareho ako ng pananaw. Kapag nagkamali ka, dapat kang magbigay ng kabayaran. Dahil malinaw na sa tatlo pa ang kanilang paninindigan, hindi na nakaimik si Benjamin. Humakbang siya papunta sa Kabanata 74 na Moro. Ang chairman. Gawin ang pangwakas na buod. Justin, mas mabuting kilalanin mo ang iyong lugar. Ang tao at entidad na ayaw mong makasama sa New York ay si Dino. Kung i-provoke mo siya, kalaban mo kami. Hindi, kinakalaban mo ang buong Marshall Club United. Nasaksihan namin ang lakas ni Dino. Kailangan ng Marshall Club United si Dino para sa ating kaligtasan. Claim bonus na libre bawat araw. Kabanata 75 Pag-alis. Nang si Dino ay nag-iisang walisin ang Ivy Club, kinilala siya ng mga disipulo mula sa The Four Clubs na naruroon sa eksena bilang ang tunay na chairman ng Marshall Club United. Gayunpaman, inutusan sila ni Dino na huwag isapubliko ang kanyang pagkakakilanlan, kaya nanatili silang tahimik. Tulad ng para sa iba, sila ay ganap na hindi alam kung ano ang nangyari. Bagamat hindi sila nang ahas na magsalita ng malakas, nagbulungan sila sa kanilang sarili. Ano ang napasok sa The Four Owners? Bakit lahat sila nagsasalita para sa tanga na iyon? Sino ba talaga itong Dino? Hindi ko pa siya nakita dati. Sekreto kayang binayaran ng TMO ang The Four Owners. Kung hindi, hindi ko maisip kung bakit sila magtatanggol. Ang tanga. Tama ka. Ang moron ay dapat na artista, isang temp na tinanggap ng TMO. Ang Black Panther Club ay sumasakop sa Window Street sa loob ng 3 taon. Dapat ay nakipag-ugnayan na si Jessica sa The Four Owners ng maaga, na nagbibigay sa kanila ng mga benepisyo, kaya ang performance ngayon. Oo, naiintindihan ko na. Si Jessica ay dapat na kumuha ng isang tao mula sa ibang estado na maaaring talunin si Justin, ang tanga na ito. Pagkatapos, nakipagtulungan siya sa The Four Owners para itanghal ang dramang ito. Ang layunin ay ipahayag sa harap ng lahat ng mga disipulo ng Marshall Club United na ang pagtatalo sa Window Street ay isang pribadong away sa pagitan ng TMO at Black Panther Club at walang kinalaman sa Marshall Club United. Ang bagay ay walang kinalaman sa Marshall Club United pa rin. Kinuha ni Justin ang pera ng TMO, pinirmahan ang kasunduan, ngunit tumanggi siyang umalis. Dito, sinusubukan niyang mangikil sa TMO. Bakit kailangan niyang kaladkarin ang Marshall Club United? Eksakto. Hindi kami mga tanga. Ayokong maging sangla para kay Justin o sa hitman niya.
Gaya ng napag-usapan ng iba, hindi makapagbigay ng paliwanag si Ryan dahil hindi niya ma-reveal ang identity ni Dino. Kaya ang tanging nagawa niya ay sumigaw ng tahimik. Kayong lahat ay miyembro ng club. Huwag kang magmura na parang isang grupo ng mga yaya. Dahil ito ay ginawa malinaw na ito ay isang pribadong away sa pagitan ng TMO at Black Panther Club, ang mga mulasa. Pwede nang umalis ang ibang club. Tara na. Pumunta ka. Guys. Umalis tayo sa lugar na ito. Walang kwenta ang magtipon-tipon dito at gumawa ng gulo. Mga miyembro ng Harrison Club, umalis ka na sa akin. Mga miyembro ng Excellent Club. Hindi ka dapat magtagal dito o masangkot sa hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng Black Panther Club at TMO. Ang sinumang hindi tumatanggap sa aking desisyon ay maaaring umalis sa club ngayon din. Ang aming club ay hindi kasali dito. Balik na tayo sa club natin. Nilinaw ng 4 na may-ari ang kanilang paninindigan at isinama ang kanilang mga miyembro ng club. Yung ibang manunood, umalis din sa TMO building. Sa huli, 2 grupo na lang ang natitira. Binubuo ng isang grupo ang mga disipulo ng Black Panther Club, na lahat ay nakabandage o nakakast. Ang kabilang grupo ay nakasuot ng mga uniforme sa pagsasanay na may nakalagay na ulo ng tigre na nakatatak ang mga pangil nito na parang nangangaso. Sila, Kabanata 75 Pag-alis, ay mga disipulo mula sa Tiger Club, at ang kanilang master ay si Joey Tiger. Two halves. Nang makitang nagkahiwa-hiwalay na ang iba, lumapit si Joey kay Justin, tinapik ng mahina ang balikat nito, at bumantong hininga, kung magpapatuloy si Ryan na maging chairman ng Marshall Club United, lalo lang maghihirap ang mga araw natin. Mr. Justin, masyado kang minamaltroto, at sa halip na damaykit para sa iyo, hinihingi ka ni Ryan ng tawad. Kung may nangyaring ganito minsan, mauulit. Walang kabuluhan ng Marshall Club United. Kabanata 76 na bumalik ang kapatid ko. Magkatulad ang tangkad ng Tiger Club at Black Panther Club, kadalasang itinuturing na magkaribal, at hindi pala kaibigan ang relasyon sa pagitan ng mga may-ari nito. Ngunit ngayon ay nanatili si Joey. Ito ay medyo nagulat kay Justin. Joey, may iniisip ka ba? Kung patuloy na hahayaan ng Marshall Club United na maging chairman si Ryan, mas mahihirapan tayo. At ang mga may-ari, mula sa The Four Clubs ay isang pag-aaksaya ng espasyo. Dapat bumaba din sila. Bukod dito, ang 4 na club ng kailangang muling ayusin ang Marshall Club United. Naniniwala ako, dahil sa lakas ng Black Panther Club at ng iyong mga kakayahan, Mr. Justin, ang iyong club ay maaaring maging isa sa bagong 4 na club, at maaari kang maging isa sa bagong top 4 ng Marshall Club United. Ang kondisyon ay sa darating na halalan ng chairman para sa Marshall Club United, sinusuportahan mo ang nominasyon ko bilang chairman. Mungkahi ni Joey na ikinatigilan ni Justin. Ano? Gusto mong maging chairman? Ang chairmanship ng Marshall Club. Ang United ay hindi lamang nakukuha sa pamamagitan ng halalan. Kung gusto mong maging chairman, kailangan mong talunin ang kasalukuyang top 4 sa solong labanan. Kahit na ang iyong antas ng kasanayan, na hindi malayo sa akin, ay nasa likod pa rin ng 4 na iyon. Kaya kahit gusto kitang i-nominate, malabong mahalal ka. Ang mga patakaran ng Marshall Club United ay hindi nangangailangan sa akin na personal na talunin ang 4 na lalaking iyon upang maging tagapangulo. Hanggat ang isang miyembro mula sa Tiger Club ay maaaring talunin ang top 4, ako ay karapat-dapat na kumuha ng chairman's upuan. Hindi ba ikaw lang ang pinakamataas na martial artist sa Tiger Club? O mayroon bang mas dalubhasa ang iyong club kaysa sa iyo? Mr. Justin, since nasa iisang bangka tayo, sasabihin ko na lang. Mayroon akong isang kapatid na lalaki na nagngangalang Woods Tiger, at ang kanyang martial skills ay higit pa sa akin. Siya ay nasa labas ng estado at kamakailan lamang ay bumalik sa New York. Woods. Ang mga kakayahan ay tiyak na higit sa mga tinatawag na top 4. Hanggat sinusuportahan mo ako para sa chairman, Mr. Justin, ako maaaring secure ang posisyon.
Pagkatapos ay titiyakin kung magiging isa ang iyong Black Panther Club sa bagong 4 na club ng Marshall Club United. Tungkol naman sa mga hinaing mo sa TMO, bilang bagong chairman, mamumuno ako sa Marshall Club. Nagkakaisa para lutisin ang isyong ito para sa iyo. Kahoy. Hindi ko pa naririnig ang pangalang iyon. Kung talagang may kakayahan ang iyong kapatid na si Woods para talunin ang top 4. Bakit hindi ko pa siya narinig? Hindi alam ng marami ang tunay na pangalan ng aking kapatid dahil ang tawag sa kanya ng lahat ay The Tiger. Ang Tigre. Ang paghahayag na ito ay ikinagulat ni Justin. Ang Tigre. Sinasabi mo ba sa akin na ang iyong kapatid ay si The Tiger na nirerango sa top 72 sa top 108 ng USA? Oo. Ang Tigre ay aking kapatid. Ang kanyang pagbabalik sa New York ay para tulungan akong gawing numero ng New York ang Tiger Club. Isang club. Ang top 108 ay isang listahan ng ranggo ng mga manlalaban sa USA, na nagtatampok ng lahat ng nangungunang martial artist, maliban sa mga hindi alam kung nasaan o ang katayuan. Ang ranggo na ito ay nahahati sa dalawang listahan, ang top 36 at the top 72. Habang ang mga nasa the top 72 ay walang kaparehong antas ng kahusayan sa mga nasa loob ng the top 36, sila. Kabanata 76 na bumalik ang kapatid ko. Ay isa pa rin sa mga pinakakakilabot na manlalaban. Para naman sa top 4 ng Marshall Club United, wala pa sila sa listahan ng the top 72. Kung ikukumpara sa The Tiger, para lang silang 4 na maliliit na teddy bear. Kabanata 77 hindi pa ito tapos. Nang maunawaan ang sitwasyon, mabilis na sinang-ayunan ni Justin ang panukala ni Joey. Joey, tiyak na susuportahan ko ang iyong kandidatura bilang chairman sa panahon ng halalan, at makikipag-ugnayan ako sa lahat ng mga may-ari na nakakasama ko para suportahan ka rin. Mula sa sandaling ito, ako ang iyong tuso, Joey. Kahit anong utos ang ibigay mo, kahit anong halaga, kahit buhay ko yan, gagawin ko. Mr. Justin, hindi mo na kailangan pang lumayo. Simula ngayon, magkapatid na tayo. Ituturing kitang parang kamag-anak ko. Sa loob ng kanyang opisina, sinuri ni Jessica si Dino na may pagtataka sa mukha. Bakit napakaraming mukha ang ibinigay sa iyo ni Chairman Rose? Tanong niya. Utang niya sa akin ang buhay niya. Utang niya sa iyo ang buhay niya. Di ba sabi ko doktor ako? Hindi masyadong malabo sa medikal na paggamot, kung maaari kong sabihin sa aking sarili. Last time nung naaksidente siya sa training, muntik na siyang mamatay on the spot. Swerte niya, naroon ako at nailigtas ang buhay niya. I see, pindot nito si Jessica. So, nung sinabi mo kanina na kakayanin mo sa isang salita lang, di ba nagyayabang ka lang? Ako ay isang tapat na tao. Lahat ng sinasabi ko ay ganap na katotohanan. Paano ako magyayabang? Tapat. Hindi ka nagyayabang. Ha? Hindi napigilan ni Brittany na samantalahin ang pagkakataong mag-chime sa pamamagitan ng panunuya. Busog ka na. Sa tingin mo ba talaga tinutulungan ka ni Chairman Rose? Tinutulungan niya si Jessica. Tinutulungan niya ang The Matthews. At tungkol sa pag-aangkin mo na iniligtas mo ang buhay ni Chairman Rose, tinitiyak ko sa iyo, puno ka lang ng mainit na hangin. Kahit na kailangan niya ng doktor sa oras na iyon, maraming iba pang mga doktor sa New York. Kung hindi ikaw, isa pang doktor ang nakapagligtas din sa kanya. Ikaw, gayunpaman, ay tiyak na mapalad. Napakaswerteng nailigtas mo ang buhay ni Chairman Rose, kaya may utang siya sa iyo. But let me warn you, huwag kang magyabang dahil dyan. Isang beses lang siya may utang sa iyo. Sa ngayon, wala nang utang sa iyo si Chairman Rose, at kung hihilingin mo muli ang kanyang tulong, tiyak na hindi kanya tutulungan. Kailangan mong mapagtanto kung sino ka ikaw ay walang iba kundi scum, isang hillbilly scum. Wala kang background, walang kakayahan, hindi ka man lang nakapag-college. As far as Chairman Rose is concerned, wala kang silbi. Sayang ang oras niya para kausapin ka. Brittany, tumahimik ka nga. Malaki ang naging merito ni Dino ngayon, at hindi ka magsasalita sa kanya ng ganoong paraan. Humingi ka ng tawad sa kanya ngayon din. Siya.
Anong ginawa niya? Napapaligiran ang TMO ng mga tao mula sa Marshall Club United. Hindi ba't ang gulo ng lokong to? Nakikita ko ito bilang isang kalamidad na dinala niya sa amin. Maswerte lang siya na may utang na loob sa kanya si Chairman Rose. Kung hindi, siguradong tapos na ang TMO ngayon. Bukod dito, nagpunta siya sa Black Panther Club na hinihiling kay Justin na lumipat. Lumipat na ba si Justin? Ngayon lang, on my way upstairs, I saw Joey discussing something with Justin. Hindi man nakikialam ang Marshall Club United sa awayan namin ni Justin, paano naman si Joey? Maaari pa ring makipag-ugnayan si Justin sa ibang mga club para manggulo sa TMO. Sa karamihan, hindi sila kikilos sa pangalan ng Marshall Club United na darating para sa atin. Sa madaling salita, sa tingin ko ay hindi pa tapos ang usaping ito. Kabanata 78 Mabuting Balita. Matapos marinig ang sinabi ni Brittany, agad na sumimangot si Jessica at napaisip ng malalim. Hindi lahat ng nasa Marshall Club United ay kasing katwiran ni Ryan. Kung sila ay sasali sa club ni Justin sa personal na batayan, na lampasan ng Marshall Club United, magiging komplikado ang mga bagay. Ang Black Panther Club ay hindi pa umaalis sa Window Street, at hindi binayaran ni Justin ang TMO para sa mga pagkalugi na idinulot. Hindi na ayos ang usaping ito. Matigas na sinabi ni Jessica bago itinuro kay Brittany, kalkulahin ang mga pagkalugi sa nakalipas na 3 taon at ibigay kay Justin ang bayarin para sa reimbursement. Jessica, naniniwala ka ba talaga sa mga salitang yan? Imposible para sa Black Panther Club na umalis sa Window Street ngayon. At sa palagay mo babayaran ni Justin ang TMO para sa mga pinsala sa nakalipas na 3 taon? Sa tingin mo ba talaga posible iyon? Walang imposible. Dapat umalis ang Black Panther Club sa Window Street. Kung ang kasalanan ni Justin ay hindi umabot sa 10 bilyon, ibabalik pa rin niya sa amin ang halagang iyon. Kung ang pinsala ay lumampas sa 10 bilyon, pagkatapos ay dapat niyang bayaran ang aktwal na pagkalugi. Tara, tumahimik ka nga. Sino ka sa tingin mo? Ang swerte mo kung mapapagalaw mo si Justin. Sa tingin mo babayaran ni Justin ang 10 bilyon? Nabubuhay ka sa isang panaginip. Dahil doon, humarap si Brittany kay Jessica. Sa loob ng 3 taon na sinakop ng Black Panther Club ang Window Street, hindi talaga ito nagdulot ng anumang pagkalugi sa TMO. Sa kabaligtaran, nakinabang tayo. Noong nakuha namin ang lote sa Window Street, ang plano namin ay magtayo ng isang business complex. Buti na lang at hindi namin natuloy ang project, kung hindi, siguradong lugi. Ilang iba pang negosyo. Ang mga complex ay naitatag sa paligid sa nakalipas na ilang taon, ngunit wala sa mga ito ang kumikita. Ngayon, kung mailalabas natin ang Black Panther Club, maaari tayong muling magplano upang maiwasan ang hindi malusog na kompetisyon. Kaya, sa kabila ng 3 taong pagkaantala, ito ay naging isang magandang bagay para sa TMO. Brittany, iminumungkahi mo bang pasalamatan natin si Justin sa pagsakop sa ating lupain? Dapat ba tayong magpasalamat na kinuha niya ang teritoryo ng TMO at hilingin sa kanya na manatili pa ng ilang taon, mas mabuti na panatilihin ang Window Street nang walang katiyakan? Ang mga sinabi ni Dino ay agad na ikinagalit ni Brittany, ang kanyang magagandang mata ay nagliliyab sa galit. Asshole, huwag mong ipagkalat ang kalokohan mo dito, at huwag mong subukang ipaintindi sa akin si Jessica. Empleyado ako ng TMO, tao ako ni Jessica. I will always stand with Jessica. I was merely stating the facts. I am not speaking from Justin's perspective. Ang sinusubukan kong sabihin ay, kung ang Black Panther Club ay maaaring ilipat sa labas ng Window Street, sapat na iyon. Kung magtutulak tayo ng kabayaran at kung nagkataon ay magagalit tayo kay Justin at sa kanya. Ayaw gumalaw, ano? May punto si Brittany. Kami ay mga negosyante. Wala kaming financial conflicts ni Justin. Minsan, mas kumikita tayo na umatras ng isang hakbang. Kinilala ni Jessica ang pananaw ni Brittany at nagpas siyang tanggapin ang kanyang mungkahi. Hey! Napangisi si Dino. Umurong ng isang hakbang. Hindi mo pa rin maintindihan kung anong klaseng tao si Justin.
Kung umatras tayo, doble ang pag-usad niya. Ang tanging paraan para harapin ang hamak na tulad ni Justin ay ang madaig siya. Para makasigurado siya. Kabanata 79 na paghahanap ng nangungunang manlalaban. Sa kanyang kaliwang kamay sa kanyang balakang, mabangis na itinuro ni Jessica ang ilong ni Dino at hinarap siya, hinahamon mo ba ako? Ako. Hamanin ka. Hindi naman. Hinahamon mo ako. Ibinuka ni Jessica ang kanyang mga labi sa hindi kasiyahan. Emph. She huffed with a certain appealing flair, at hindi mapigilan ni Dino na matikman ang mapupulang labi na iyon. Nagulat si Brittany. Ano sa lupa ang nangyari? She had the uncanny feeling na halos nanligaw si Jessica kay Dino. Hindi ito maaaring mangyari. You could. Brittany stepped forward and started with a sneer, her voice laced with disdain. Yeah, like actually do anything to Justin. Ikaw. Kasing kulot ka ng malnourished monkey. Sa tingin mo ba talaga makukuha mo si Justin? Ang tanging dahilan kung bakit mo siya naging mas mahusay sa Black Panther Club ay dahil siya ay hindi maganda kamakailan, hindi ganap na gumaling. Kung siya ay bumalik sa hugis, siya ay kumatok sa iyo sa sandaling maglakas loob kang ipakita ang iyong mukha. Isa. Tumanggi si Brittany na maniwala na si Dino, ang jerk na iyon, ay talagang malalampasan si Mr. Justin, isa sa New York's top 10. Ang tanging makatwirang paliwanag ay may sakit si Justin, at sa sandaling gumaling siya, tiyak na hahanapin ni Justin si Dino at bugbugin siya. Kaya masama hindi siya kailanman maglakas loob na manatili sa New York. Kaya, ang kasuklam-suklam na Dino na iyon ay mawawala sa TMO, at sa paningin ni Brittany, ng tuluyan. Bagamat parang walang galang ang mga sinabi ni Brittany kay Dino, naisip ni Jessica na gumawa siya ng ilang mga wastong punto. Kaya, pinayuhan niya si Dino, ako na ang bahala sa Black Panther Club matter. Palaaway lang si Justin. Bagamat maaaring walang ekspertong manlalaban ang TMO sa ngayon, hanggat handa kaming magbayad, sigurado akong makakapag-hire kami ng mas mahusay kaysa sa kanya. Brittany, trabaho mo ang mag-scout ng mga nangungunang mandirigma mula sa ibang mga estado. Kailangan nating maingat na i-screen ang mga ito. Nag-aalok kami ng mataas na sweldo para kumuha ng isang tao para lamang sa pakikipagnegosasyon sa Black Panther Club. Dahil kinumpirma ngayon ni Chairman Rose na ito ay isang pribadong hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng TMO at Black Panther Club, dapat tayong maghanda upang lutisin ang usaping ito sa pamamagitan ng labanan. Yes, Jessica, I'm on it. Sagot ni Brittany at tumalikod na para umalis nang mapansin niyang nakatayo pa rin si Dino, hindi kumikilos para lumabas. Pinaalalahanan siya nito, ano pa ang ginagawa mo rito? Lumabas ka. Naiinis si Jessica kapag nakikita ka lang, hindi mo ba alam? Pwede ka nang umalis, Brittany. Nanatili si Dino. May mga bagay pa akong dapat pag-usapan sa kanya, utos ni Jessica na hindi makapaniwala kay Brittany. Si Dino ay isa lamang walang tao. Ano kaya ang maaaring pag-usapan ni Jessica sa kanya? Makikipag-ayos ba siya sa kanya ng pribado? O baka sisibakan siya nito? Pagkatapos ng lahat, ang haltak ay nagdulot ng ganitong kaguluhan ngayon, na humantong sa Marshall Club United na palibutan ng TMO. Kung hindi dahil sa pagiging maluwag ni na Jessica, The Matthews, at Chairman Rose, hindi magiging maayos ang kaganapang ito. Sa pag-iisip na si Dino ay malapit ng matanggal sa trabaho, napuno ng tuwa si Brittany, na para siyang isang pabo reel. Tumalbog siya habang naglalakad, naghuhampa ng isang himig, na kinikilig sa inaasam-asam. Kabanata 80 Prosperi Group Imbitasyon. Sa loob ng opisina ng CEO. Si Jessica, na nakasuot ng masikip na damit pang negosyo, ay nakaupo sa executive chair na nakakross ang isang paa sa kabila. Pag-indayog ng kanyang nagniningas na pulang high heels pabalik-balik. May tipid ng ngiti sa labi niya, pero ang mga mata niya, matalim, nakatutok kay Dino. Siya ay hindi katulad ng kanyang amo at mas katulad ng isang asawang nakahuli sa kanyang asawa. Panloloko. Sabihin mo na. Say what? Naguguluhang tanong ni Dino na puno ng pagtataka ang kanyang tingin habang pinagmamasdan ang dilag kanina. Kanya. Sabihin mo sa akin ang dapat mong sabihin.
Hindi ko talaga alam kung ano ang dapat kong sabihin, kaya naman tinatanong kita kung ano ang dapat kong sabihin. Naglalaro ka ba ng isang uri ng laro ng salita? Hindi. Hindi. Pinandilata ni Jessica si Dino, naging mabangis ang tono nito, paano ka nakalabas ng bahay? Naglakad ako palabas sa aking mga paa. Sino ang nagbukas ng pinto para sa iyo? Hindi ako dumaan sa main door. Tumalon ako pababa mula sa second floor terrace. Talagang tumalon ka mula sa terrace. Nagulat si Jessica at nagutos, dalhin mo rito. Bagamat hindi siya sigurado sa intensyon nito, masunurin namang pumunta si Dino sa tabi ni Jessica. Nang malapit na siya, si Jessica, upang masahin ang kanyang mga binti. Kasabay nito ay mata ko na napasinghap ni Dino ang nanghihina. Umaalingasaw ang halimuyak mula sa maitim niyang buhok. Ito ay Kat-Angie Tangi. Masakit ba ito? Hindi. Ano naman dito? Hindi rin masakit iyon. Ikaw si. Hindi. Sigurado ka bang hindi mo nasaktan ang iyong sarili sa pagtalon mula sa taas na iyon? Ikaw aso. Kabanata 80 Prosperi Group Imbitasyon. Matapos pagtibayin na hindi nasaktan si Dino, hindi napigilan ni Jessica na isumpa siya. Siya pagkatapos ay mahigpit na nagbabala, ito na ang huling pagkakataon. Kung maglakas loob kang tumalon muli sa bintana, babaliin ko ang mga paa mo. With that, binigyan niya si Dino ng isang sampal sa likod. Sampal. Nagulat si Dino. Ikaw, sinaktan mo talaga ako. So ano? Magwala ka. Nakakainis ka lang tingnan. Inilibot ni Jessica ang kanyang mga mata at itinaboy si Dino sa kanyang opisina. Pagkaalis niya, namula ang mukha ni Jessica sa kahihiyan. Kahit siya ay hindi alam kung bakit niya ito sinampal. Ngunit si Dino ay maskulado, at ang kanyang likuran ay nakakagulat na bukal sa pagpindot. Ito ay sa halip nakakaaliw na sampal. Pagkaalis pa lang ni Dino ay may kumatok sa pinto. Pumalakpak. Kabog, kabog. Pumasok ka. Inayos ni Jessica ang kanyang damit, at bumukas ang pinto at tumambad ang isang malaking bilog na mukha. Si Nicholas iyon. Anong ginagawa niya dito? Nicholas, ano ang nagdala sa iyo dito? Jessica, naparito ako lalo na ngayon para maghatid ng imbitasyon sa iyo. Ipinasa ni Nicholas kay Jessica ang isang magandang disenyong imbitasyon. Naguguluhang tingin, tinanong niya, Prosperi Group Unusual Stones Exhibition. Tungkol saan ito? Narinig mo na ang Prosperi Group, tama ba? Narinig ko na sila. Ang Prosperi Group ay pag-aari ng pinakamayamang pamilya ng Florida, ang The Evans. Ang kanilang CEO, si Chris Evans, ay nagmula sa isang rural na background na may napakakaunting edukasyon. Nag-ukit siya ng madugong landas para sa kanyang sarili sa Jade at Gemstone Market, umaasa sa kanyang katatagan at katatagan. Kinailangan siya ng mahigit 30 taon upang makamit ang tagumpay ngayon at maging pinakamayaman sa Florida. Mayroong isang kasabihan sa Florida na kung itatapakan ni Chris ang kanyang paa, ang buong estado ay nanginginig. Ipinapakita nito kung gaano ka-impluwensya si Chris. Habang hawak ni Jessica ang imbitasyon para sa eksibisyon ng Prosperi Group, pinag-isipan niya ang layunin sa likod ng pagbisita ni Nicholas at ang koneksyon sa maimpluwensyang si Chris Evans.